Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ilang minuto pa lang matapos ang masayasan ng pagsalubong sa bagong taon, problema agad ang sumalubong sa ilang taga-Tondo sa Maynila. Nasira kasi ang ilang bahay, motorsiklo at tricycle kasunod ng nambulabog doong napakalakas na pagsabog. Tingin ng mga otoridad, paputok ang mitya ng insidente pero tinutukoy pa kung anong uri ito. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Jomer Apresto. Sakit ha? Basagi salamin mo. Malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa Nara Street, Barangay 227 sa Tondo, Maynila, 10 minuto matapos ang salubong sa bagong taon. Sa lakas ng pagsabog, wasak ang bahagi ng ilang bahay na halos katabi lang mismo ng barangay hall. Nasira rin ang isang motor at isang tricycle dahil sa pagsabog. Sinubukan naming makipag-ugnayan sa isa sa mga may-ari ng bahay pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Ayon sa barangay, hindi pa nila matukoy kung anong uri ng paputok ang sumabog. Pero isang lalaki raw ang nakitang nakatambay sa tapat ng mga nasirang bahay ilang segundo bago ang insidente. Nakakulay itim. Hindi namin alam kung ano yung nilagay o ano about sa bahay, about sa motor. Tingin ko, paputok talaga. Malakas na uri Kaya lang, malakas. Malakas talaga. Pero dismayado ang barangay dahil sa matagal umanong pagresponde ng pulisya. Ang problema ko, tumawag na ako sa Presinto 7 hanggang ngayon, hindi pa dumarating. Mag-aalas 2 na ng madaling araw nang dumating ang TMRU ng MPD. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ng pulisya tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jomer Apresto, nakatutok 24 oras. Trahedya naman ang inabot ng pagsalubong ng bagong taon sa isang designated area ng mga tindahan ng paputok sa Antipolo. Ilang residente ang sugatan dahil sa sunod-sunod na pagsabog sa hilera ng mga tindahan ng dahil umano sa isang lumihis na pagputok ng fountain. Nakatutok si EJ Gomez. Kinukunan lang ng video ang nagpuputokang fireworks na yan sa Barangay de la Paz, Antipolo City noong kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon kagabi. Nang biglang nagsabugan sa baba ang mga paputok. Sa isa pang video, kita ang malapitang pagsabog ng sari-saring fireworks. Kanya-kanyang paglikas ang mga tao. Ang lugar na pinangyarihan, isang designated area ng tindahan ng mga paputok. Kita ang isang nagvi-video na sinubukan pang magtago sa likod ng mga istante. Kwento ng mga saksi, mitsa raw ng mga kalat-kalat na pagsabog ang nalihis na pagputok ng isang fountain. Ang ginagawa ko lang po nun is nanonood lang po ako ng fireworks. Gawa po ng 12 na po nun. Kaya po nagpupaputok na po sila. Then napansin ko po biglang lumis po yung paputok. Then doon na po nagsimula yung trahedya. Hindi na po namin naligpit yung mga gamit namin, yung mga paninda. Sa sobrang taranta po, na hindi namin alam kung saan kami pupunta. Yung anak ko po, naligaw siya, may pader daw silang tinalon. Yung anak ko po na nahiwalay sa akin, yung bunso ko is 6 years old po. Sa sobrang taranta, hiwa-hiwalay po kami. Duguan po yung iba. Ilan sa mga lumikas, pinasok na lang ang isang bahay sa likod ng mga tindahan. Ayon sa Barangay de la Paz Rescue, 11 ang biktima sa insidente, kabilang ang ilang minor de edad. Nung pagdating namin kanina dito, mayroong isang minor injury, nag-hyperventilate, and then it only to found out, yung iba is nandun na po sa barangay namin. So doon na po nag-proceed yung ibang rescue. And then may 6 nang napunta doon sa hospital. So check namin, in total is 11 sila. Tumakbo sila eh. So yung pagtakbo nila, nadapa, so mga gas-gas. At yung isa is, yun nga, may laceration doon sa kamay, but all is okay naman. Kabilang sa mga sumabog na paputok ay aerial fireworks, mga fountain at mga lusis. Maging mga panindang torotot, damay sa sunog. Halos maubos naman ang mga panindang paputok sa istante na posibleng hindi na rin mapakinabangan. Tuluyang naapulan ng Bureau of Fire Protection ng sunog pasado alas 12 ng madaling araw. Ayon sa barangay, nitong Disyembre lang unang binuksan itong designated area na ito para sa mga nagtitinda ng fireworks na nooy nakapwesto sa may highway. Nakasara muna sa publiko ang lugar habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Hinihinalang mga nagtitinda mismo sa mga fireworks stall sa Antipolo City ang nasa likod ng sunog at pagsabog doon ayon sa Bureau of Fire Protection. Nung pagpatak po ng alas 12, yung pong mismong stalls, isa sa mga stalls allegedly, ay sinabayan yung pagpalit ng taon, nagsindi. Opo. Nagsindi rin po sila nung kanilang fireworks doon sa open field. Nag-misfire o pumasok yung isang aerial fireworks doon sa retailer na mayroon pang stocks na hindi nabenta ng mga fireworks or firecrackers. So nung lumiyab po iyon ay doon po, damay-damay na po yung mga katabi. Umalis lang daw sandali ang mga tauhan ng BFP para sana kumuha ng mga kagamitan bilang paghahanda sa posibleng disgrasya sa pagsalubong sa bagong taon. Pero kasabay niyan, saka umano nag-set up ng aerial fountain ang mga salarin sa gitna ng football field na siya ring designated area ng mga tindahan ng paputok. Pero pumalya ito at naging mitya ng pagkasunog ng aabot sa 15 stalls. Nangangalap pa ng CCTV footage ang BFP para matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salarin na sasampahan ng negligence resulting to damage to property and physical injury. Ilang tindahan din ng mga paputok ang nasunog sa Tabok, Kalinga. Biglang nagpulasan ang mga mamimili matapos marinig ang pagsabog mula sa isang tindahan. Ayon sa CDRRMO, isang nahulog na paputok ang mitya ng pagsabog. Nasunog din ang mga katabing stall. Wala namang nasaktan sa insidente na agad namang nirespondehan ng mga bombero. Mga tambak ng basura naman ang bumungad sa ilang lugar ngayong unang araw ng 2026. Kabilang sa mga pinagtulungang linisin kanina ang mga ginamit na paputok at pailaw. Nakatutok si Dano Tingkungko. Panandalian man ang pailaw at paingay ng mga paputok sa pagsalubong sa bagong taon, ibang usapan pagdating sa mga iniiwan nitong bakas na hindi naman kayang mawala mag-isa o linisin ang sarili. Kaya sa mga kalsada sa Metro Manila kinaumagahan, hindi nakagulat-gulat na tad-tad ito ng basura. Tulad sa kanto ng Central at Visayas Avenue sa Quezon City na pinagtulungan ng mga tagahakot sa dami. Sa Samar Street, aakalain mong may autumn o taglagas dahil sa dami ng nagkalat na pabalat at papel ng paputok. Sa ilang bahagi ng Maynila, madaling araw pa nagsimulang maglinis sa mga street sweeper kasama si Marites. Nagsimula kami alas 5:30 po. Alas 10 na? Opo. Hindi ka pa tapos? Hindi pa po, hanggang Lacson pa po kami. Mas marami po ngayon, sobra sir. Pagoda na po. Buti po may nagbibigay sa amin ng tubig, pagkain, pamasko. Pati mga residente at tauhan ng barangay tumulong na rin sa paglilinis. Sana sa susunod, pag nagpaputok, maging responsable din sa paglilinis pagkatapos. Hindi yung pagkatapos na lang ng putukan, papabayaan na lang dyan. Sa Tondo naman, sa Maynila pa rin, bagamat maraming bahagi ang malinis na ng daanan namin pasado alas 10 kanina, katulad ng kahabaan ng Juan Luna at Pritil, may ilang puno pa rin ng basura tulad sa Yuseco. Pakalawa na po to, sir. Patingin nyo, mas madami pa rin. Mas marami po. Ilang truck po kayo ngayon, Miguel? Mga ano po, mga sa 15 po. Lahat, nakakarami na lahat. Oo, nakakarami na. Sa Samson Road naman sa Caloocan, nagtulong-tulong na rin ang mga residente at barangay sa paglilinis ng basura sa kanilang lugar. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Sa ibang balita, kalunos-lunos ang sinapit ng isang card trader na natagpo ang patay sa masukal na lugar sa Tagaytay City. Isa sa mga itinuturing ngayong person of interest, kaanak mismo ng biktima. Narito ang aking pagtutok. Hubot-hubad, nakagapos ang mga kamay at paa. Balot ng packing tape ang bibig at mga mata at walang buhay.
Ganyan natagpuan ng 26 anyos na car trader na si John Lester Amin sa masukal na bahagi ng Tagaytay City noong December 23. Initially, nakitaan natin siya ng mga saksak sa katawan. Maliban doon, wala na tayong nakitang other injuries po niya. It took us almost 3 days para ma-identify yung biktima. Positibo nga na-identify ng kalibin. Ayon sa Tagaytay Police, December 22, umalis ng kanilang bahay sa Quezon City ang biktima para makipagkita sa grupo ng mga lalaking katransaksyon nito sa negosyo. Meron tayong 4 na person of interest. Identify na natin yung isa dyan. Isa sa mga jury namin dyan, may mga transaction or nagtitinda ng sasakyan itong biktima. Isa yun sa posibleng tinitingnan nila kaya siya nagmadaling umalis ng gabi na yun. Recently siya na dinidispose or tinatransact na sasakyan. Yun yung initial lang natin na informasyon. Isa sa mga person of interest, kaanak ng biktima na isa sa mga huling kasama umano ni Amin. Hindi natin makakitaan na pinersa yung ating biktima pagkus ay parang sumama siya mismo doon sa sasakyan. Hawak ng pulisya ang mga CCTV video na kuha sa magkakaiwalay na lugar sa loob at labas ng Metro Manila noong gabi na huli siyang nakitang buhay. Sabi ng pulisya, may sapat silang ebidensyang hawak. Palakasin natin loob ng ating kalipin upang maisampa na. No? Kailangan na natin yung statement niya. Actually, may mga ebidensya na tayo na nagko-collaborate na. No? Doon sa initial na statement niya, nagko-connect na. Pinuntahan namin ang last known address ng biktima at kanyang kinakasama. Pero ayon sa Homeowners Association President, hindi nila kilala ang biktima. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Update sa pagsabog sa gitna ng kasiyahan sa Tondo, Maynila sa pagpasok ng bagong taon. Isang senior citizen at isang minor de edad ang nasugatan dyan. Inaalam ng pulisya kung ang pagsabog ba ay sinadya para makapinsala. Nakatutok live si Ian Cruz. Ian? Mel, makikita nyo nga dito sa aking likuran yung ilan sa mga tahanan na napinsala dahil sa malakas na pagsabog bunga ng iligal na paputok. Marami ring mga kagamitan ang napinsala sa lugar na ito, liban pa nga doon sa 2 residente na nagtamo ng minor injury. Sa kuha ng CCTV, pasado hating gabi, masayang tugtugan at kainan ng mga tao sa Nara Street, bandang 12:12 a.m. habang nagbabatian ang magkakapitbahay. Nagkaroon ng magkasunod na pagsabog. Biglang tumahimik at natigil ang pagsasaya ng mga nasa kalsada at labas ng bahay. Ang masayang tugtugan, napalitan ng mga busina at tila hiyawan. Doon na nangyari ang napakalakas na pagsabog. Nagumimbal sa Barangay 227, ilang minuto lang matapos salubungin ang 2026. Pagputok ng liwanag, mas lalo pang nakita ang lawak ng pinsala ng pagsabog. 3 bahay ang direktang naapektuhan nito. Bukod sa mga dingding at mga bintana ng bahay, tumambad ang pinsala sa lahat ng bagay malapit sa pinagsabugan. Tuklap ang bubong ng tricycle ng pamilya Palma, napinsala rin ang upuan nito. Ito na lang ang natira sa washing machine ng pamilya Palma. Sa lakas ng pagsabog, itong tricycle na nakaparada doon sa bandang dingding ay umusad nga ng halos 1 metro at ang ipinagtataka ngayon ng may-ari ng bahay, may nakita pa na isang malaking paputok na hindi sumabog sa bubong ng tricycle na ito. Si Joseph nagtamo ng maliit na sugat sa harap ng binti dahil sa bumagsak na debris sa loob ng bahay. Pagkaputok nandiyan na yan. Hindi siguro nasindihan, lumakbo. Pero malamang mas malaki pa yung pinaputok dyan, biro mo, lakas. Ang nabalitaan ng kanyang misis na si Sita. Ang sabi po ng mga nakakita, may naghagis daw po. Nasugatan din ng isang babaeng 10 taong gulang nang matalsikan din ng debris. Naglulusis po kami. Tapos? May biglang sumabog po. Tapos bigla pong tumakbo kami doon. May nakita ba kayo may mga naghihitsa ng malalakas sa paputok dito? Wala po. Naglulusis lang po kami. Bintana at screen door ang napinsala sa bahay ni Chiba. Napundi rin ang pagsabog ng ilaw ang kanilang refrigerator. Mabuti raw, hindi siya napuruhan ng pagsabog sa kanyang pagtawid sa daan.
Umano lang yung parang yung tenga ko parang nabingi siya konti. Tapos yung yung kala ko nga yung dito ko kasi nagluwa pero nawala naman din siya. Sa post-blast investigation ng pulisya, low explosive ang component ng sumabog na paputok, patunay ang pushing effect nito sa tricycle. Titignan natin kung talagang sinadya niya ba talagang ilagay yon para masira yung mga kagamitan doon. Patuloy na nire-review ng pulisya ang mga hawak nilang video at CCTV sa pag-asang nahagip ang nasa likod ng pagsabog. Ang Nara Street, isang tawid lang sa Abad Santos Avenue sa kahabaan ng Lorenzo Avenue na dating Batangas Street, kung saan nasabugan ng paputok ang 2 bata noong December 28. Isa sa kanila ang nasawi habang malubhang nasugatan ng isa pa. Patuloy ring binabantayan ng MPD ang mga kaso ng indiscriminate firing. Mula December 1, 8 na ang nahuli ng MPD. Bandang 1:00 na madaling araw, 2 lalaki ang naaresto sa Ligaya Street sa Sampaloc at nakuha na ng isang kalibre 45 baril, 9 na basyo ng bala at isang magazine na may 4 na bala. 2:00 naman na madaling araw nang masakote ang isang lalaki sa Santa Fe Street sa barangay 118 Tondo at nakuha na ng baril at mga bala. Inihanda na ng MPD ang patong-patong na kaso laban sa mga naaresto. Na yung ating mga kababayan ay may pakialam na dito sa mga ganitong bagay. Kung saan nga dahil, yung pagkakahuli nila dito ay dahil sa pagre-report ng ating mga concerned citizen. Mel, doon naman sa sinasabi ng chairman ng Barangay 227 na na-late nga ng pagdating ang mga pulis, sabi ni Police Major Philip Ines ng MPD ay naantala nga daw ang pagdating ng mga pulis dahil nga nasabay ito doon sa kasagsagan ng pagpapaputok sa kalsada ng mga Manileño. At Mel, paalala naman ng MPD doon sa 2 bahagyang nasugatan at isama na rin natin yung lahat ng mga nasugatan sa pagsalubong ng bagong taon na kahit minor injuries lamang ang kanilang tinamo ay huwag itong ipagwalang bahala. Pumunta po sa mga health center at kumonsulta sa mga doktor at magpa-anti-tetanus vaccine para makaiwas sa peligro. Yan muna ang latest mula rito sa Tondo, Maynila. Happy New Year sa inyo, Mel. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Ian Cruz. Itinaas ng PHIVOLCS ang babala sa Bulkang Mayon sa Alert Level 2. Isa sa mga dahilan nito ang pagdami ng mga rockfall event o pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Indikasyon kaya yan ng nagbabadyang pagputok ng bulkan? Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Namumuti sa usok ang dalisdis ng Bulkang Mayon. Nang mag-zoom in ang kamera, makikitang naglalaglagan ang mga bato sa slope nito. Kapansin-pansin din ang usok mula sa crater. Kaya naman epektibo ngayong araw, ipinag-utos ng Albay Provincial Government na limitado muna ang ATV rides sa Cagsawa Ruins. Pansamantala ring ipinagbawal ang pag-akyat sa skyline sa Tabaco City at ang planting activity sa paligid ng Mayon. No activities, all types of activities like yung ATV rides, di ba? Yung tourist natin, attraction natin, and of course yung planting. Medyo get away from that area. Mula Alert Level 1, itinaas na ang Alert Level 2 sa Mayon Volcano ngayong araw. Ayon sa DOST PHIVOLCS, ang Alert Level 2 ay nangangahulugang may increasing o moderate level of unrest ang bulkan. Nangangahulugan ito na merong kasalukuyang unrest dulot ng shallow magmatic processes na maring magdulot ng mapanganib na magmatic eruption. Pero sa ngayon wala pa po tayong eruption, but the probability po nito is higher compared to say when the volcano is on alert level 1. Pinapayuhan ang publiko na maging mapagmatyag at iwasang pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone para hindi malagay sa panganib ng biglaang pagsabog, rockfall at iba pa. Isa raw kasi sa palatandaang tinitingnan ng PHIVOLCS ay ang pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Kasi yung 2023 eruption natin, nagkaroon po tayo ng rockfall events prior to its effusive activity. Almost the same yung nakikita natin ngayon. Ang ibig po kasi sabihin nito, may magma na umaakyat and nadidislodge niya yung mga bato na nasa tuktok ng bulkan. Kaya nagkakaroon tayo ng rockfall events. Patuloy daw nilang binabantayan kung puputok ang bulkan, kung maglalabas lang ba ito ng lava o kaya'y huhupa na lang ang aktibidad nito kalaunan. Sa ngayon, paalala ng PHIVOLCS,
Lagi naman pong pinapaalala ng FIVOX na yung pag-iwas sa pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone dahil doon po nakapaloob yung lahat ng iba't ibang uri ng volcanic hazards. Maaaring magkaroon doon ng PDC or pyroclastic density current, mga lahar flow or ashfall. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Happy first Chikahan of the Year, mga kapuso! 2026 started well para sa ilang Sparkle Stars dahil kasama nila sa pagsalubong ng bagong taon ang kani-kanilang pamilya. Makichika kay Nelson Canlas. Sadyang mas masaya pag family is complete sa pagsalubong ng bagong taon. Kaya pati mga Sparkle at Kapuso Stars may pa-flex ng kanilang celebration kagabi. Sina Jeneline Mercado at Dennis Trillo dressed in color of the year na cloud dancer habang nagsasaya sa isang disco-themed pictorial kasama ang kanilang mga anak. In cloud dancer din ang buong pamilya ni Miguel Tan Felix at complete with fireworks and mga palaro ang very Filipino medianoche nila. Kasama naman ni Barbie Fortesa ang kanyang parents and their fur babies. At para makumpleto ang fam pic, ay sinama ng Kapuso Drama Princess ang kanyang sister and her family via isang picture na mirrored sa isang big TV. Kung noong Christmas Eve si Julian San Jose ang nakipasko kina Raver Cruz, kagabi naman si Raver naman ang naki-New Year's Eve celebration kina Julie. Sweet couple naman sina OG sex bomb Rochelle Pangilinan at Arthur Solinap sa kanilang New Year's pic. Full of gratitude si Rock sa kanyang hubby for being her constant in 2025. Welcoming the New Year together naman ang magkapatid na sina Jack Roberto at Sanya Lopez. Mas pina-excite ang pagsalubong ng dalawa sa 2026 sa new home ni Jack. Si Heart Evangelista all smiles din kasama ang kanyang mom for New Year's Eve. Maingay at masaya ring sinalubong ni House of Lies star Chris Bernal ang bagong taon habang nanonood ng fireworks display kasama ang kanyang hubby at baby. Family goals din si Dustin Yu na sa kabila ng busy schedule nitong Pasko dahil sa MMFF ay nakapag-celebrate ng New Year's Eve kasama ang kanyang pamilya. Napalukbak pa si Dustin sa highlights ng kanyang 2025 featuring his ex-PBB collab housemates. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings.